Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 41. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa isang taong ipinanganak ng bulag. At tinanong ng mga alagad si Jesus kung sino ang nagkasala, kung bakit siya ipinanganak na bulag. Nagkasala ba ang lalaking ito o ang kanyang mga magulang? Ngunit tumugon si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa pagkakasala, kung hindi dahil upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. At pagkatapos nun, si Jesus ay lumura sa lupa, at nang naghalo ang lupa at ang kanyang laway, ito ay naging putik at ipinahid ito sa mata ng bulag. At sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan daw ng salitang Siloe ay isinugo. At gayon nga ang ginawa ng bulag at nagbalik siya na nakakakita na. Napakahalaga ng tagpong ito, sapagkat ang laway ng ating Panginoong Jesucristo ay simbolo ng salita ng Diyos. At ang lupa ay simbolo ng kalikasan ng tao, sapagkat tayo ay nilikha mula sa lupa. At kapag pinaghalo ang lupa at ang laway ng Diyos o ang salita ng Diyos, ang unang-unang nangyayari ay nagkakaroon ng putik. Ang putik naman ay simbolo ng karumihan. Simbolo ng putik ng kasalanan. Kaya nga, nung isinugo ng ating Panginoong Jesucristo ang lalaking ito upang maghugas sa deposito ng tubig sa Siloe, ito ay tanda ng paglilinis. At sa katuruan ng simbahan, ang ebanghelyong ito ay naglalarawan ng tubig ng binyag, kung saan ang dumi, ang putik ng orihinal na kasalanan ng tao ay nahuhugasan. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang taong ito ay bulag, hindi dahil sa anumang kasalanan, kung hindi para luwalhatiin ang Diyos, sapagkat ang Panginoon ay hindi nakatingin sa kasalanan ng tao. Ang katotohanan nga, kaya niyang gawin ang kamalian ng tao at ito ay ihantong sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung titignan natin ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, ito ay kaluwalhatian na inihayag ng Diyos. At sa ganun ding paraan, sa krus bilang kaluwalhatian ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ay kinuha ng Panginoong Yesus ang ating mga kasalanan. Ang pinag-uusapan dito ay ang kaluwalhatian ng pag-ibig ng Diyos. Ang putik na simbolo ng karumihan ng sangkatauhan ay kayang linisin ng Panginoon. Ang tubig ay simbolo ng paglilinis, ng pag-ibig, ng pagpapatawad ng Diyos sa tao. At kung tayo ay nagninilay ng salita ng Diyos, ang unang-una nating makikita ay ang ating mga kakulangan, ang ating mga kahinaan, ang ating pagkakamali, maging ang ating mga kasalanan. Ngunit ang layunin ng pakikipag-usap sa atin ng Diyos ay hindi para bigyang diin ang mga bagay na ito, ang mga putik sa ating buhay. Ang pakikipag-usap sa atin ng Diyos ay para bigyang diin na nais tayo muling ibigin, patawarin at likhain ng Diyos. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mahahayag sa pagkabulag ng lalaking ito ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat ang Diyos
ay totoong umiibig maging sa mga taong nasa putik. Kaya niyang iahon ng tao sa putik at hugasan ng tubig ng kanyang pagmamahal. Ang isa pang mahalagang bagay ay ang larawan ng taong bulag. Ang taong bulag ay nasa dilim at walang nakikita. Nung binigyan siya ng paningin ng ating Panginoong Jesucristo, nagsimula siyang makakita ng liwanag. At kung ating babalikan, ang unang nilikha ng Diyos ay ang liwanag. Bago ang liwanag, naroon ang kadiliman. Kaya ang tagpong ito ay pumapatungkol din sa isang bagong paglikha. Sa unang simbahan, ang tawag sa mga taong nabinyagan ay mga taong naliwanagan. Mga taong nabubuhay noon sa kadiliman, ngunit nung sila ay niyakap ng pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, sila ay naglalakbay na sa ilalim ng liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ang mabuting balitang ito ay pagpapahayag ng kaluwalhatian ng pag-ibig ng Diyos na kaya tayong iahon sa ating putik at kaya tayong likhaing muli. At sa tagpong ito, ang lalaking ito ay inusig. Inimbestigahan maging ang kanyang mga kapitbahay, maging ang kanyang mga magulang ng mga pinunong reliyoso ng mga Pariseyo. Sapagkat ang mga Pariseyo ay hindi makapaniwalang si Jesucristo ay kayang magpamulat ng isang bulag, kayang magbigay ng paningin sa isang taong hindi nakakakita. Ngunit napakaganda ng sinabi ng lalaking ito. Sabi niya, ako ay bulag at ako ay nakakakita. At kinilala niya na si Jesucristo ang Panginoong dumarating sa kanyang buhay na nagbibigay ng liwanag. At ang lalaking ito ay inusig, hindi na tinanggap sa sinagoga. Ngunit, bagamat inilabas siya sa mga pagdiriwang ng relihiyong Hudyo, nakatagpo naman niya ang totoong Diyos. Ang Diyos na may likha ng liwanag sa buhay. Kaya't sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Pariseyo, napilit na tinatanong kung bakit siya nagpagaling ng isang taong bulag sa araw ng pamamahinga, sa araw ng Sabat. Ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo ay napakabigat. Sapagkat ang araw ng Sabat ay pag-alala sa paglikha ng Diyos. At nilikha ng Diyos ang lahat at lahat ay mabuti. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa lalaking ito ay bagong paglikha. Nilikha niya muli ang taong ito, binigyan ng liwanag. Kaya nga, ibinigay niya ang totoong araw ng pamamahinga. Ang taong ito ay maaari nang magpahinga sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Na para bagang ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang totoong kahulugan ng Sabat. Ito ang totoong kahulugan ng araw ng pamamahinga. At sinabi niya sa mga Pariseyo, dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, kayo ay mananatiling bulag. Samantalang ang bulag ay binigyan ng paningin ng ating Panginoong Jesucristo. At binibigyan din dito na ang mga taong nakita ang kanilang pagkabulag, tinanggap na sila ay nasa kadiliman, hinawakan ng kanilang mga karumihan at kasalanan, sila pa ang totoong nakakakita. At sila ang totoong binibigyan ng ating Panginoong Yesus ng tunay na paningin, mga mata ng liwanag
mga mata, pananaw mula sa kalangitan. Samantalang ang mga Pariseyo na kailanman ay hindi nakita ang kanilang pagkakamali, ang kanilang mga putik, ang kanilang mga kasalanan, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mananatili kayong bulag, mananatili kayong nasa dilim, at hindi mapapatawad ang inyong mga kasalanan. Isang napakagandang ebanghelyo para sa ating lahat sa araw na ito. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay dumarating. Kaluwalhatian ng liwanag ng pag-ibig at pagmamahal ng kalangitan sa sangkatauhan. Isang liwanag na nagbibigay daan upang lahat tayo ay makalabas sa dilim. Liwanag ng pag-ibig na nagpapamulat ng ating mga mata upang maunawaan natin na ang lahat ng nangyayari sa ating kasaysayan ay isinulat sa pag-ibig ng Diyos. Isang paghuhugas ng tubig ng pagmamahal sa ating mga putik, sa ating mga maruming nakaraan, sa ating mga itinatagong kamalian. Tayo ay iniaahon sa paglilinis ng tubig ng pag-ibig ng Diyos. Ang tubig ng binyag na noon pa natin tinanggap at ngayon ay sinasariwang muli. Tayo ay umaahon dito bilang mga bagong tao, mga bagong nilikha. Tulad ng sinasabi sa ebanghelyong ito, ang pagbibigay ng liwanag ay pagbabalik sa unang nilikha ng Diyos. At ang liwanag na atin tinatanggap sa araw na ito ay pagpapaalala sa atin na tayo ay muling nililikha ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.